Habang ako'y kadete sa isang Air Force, sa isang Army School. Ito yung US Army Airborne School sa Fort Benning, Georgia. At dito natuto ako ng parachute jumping. Naging paratrooper si Roy Lugoles, tumalon sa eroplano, tumalon sa mga helicopter. Pero nung ako'y nasa Annapolis, meron ako napiling sport. Hindi ito ordinaryong sport na katulad ng basketball dito na sikat na sikat. Ang napili ko, isang sport na pasagan ng mukha. Yan po yung boxing. At pinalad si Roy Lugoles na bagamat lahat ng klaseng Amerikano na kalaban ko, mga itim na boksingero, mga puting boksingero, mga dilaw na boksingero, ni minsan po ay hindi natalo si Roy Lugoles at naging kampiyon sa loob ng 4 na taon. Ito yung hanay ng mga boksingerong champion sa Annapolis. At ito naman ang litrato ko nung makalaban ko ang isang itim na boksingero doon, si Charlie Bolden. Kaya kung binabanggit si Charlie Bolden, naging sikat si Charlie Bolden sa Amerika. Nung siya gumraduate, lumipat siya ng United States Marine Corps, naging astronaut, nakarating ng space shuttle, naging Major General sa Marine Corps, at ngayon siya may hawak ng NASA. Ito yung National Aerospace Administration na siyang namamahala sa aerospace program. Yun ang nagpapadala ng mga astronaut sa kung saan mga lugar. Yan po yung boxing record ni Roy Lugoles. Ngayon, paminsan-minsan, yung mga nakakaalam sa boxing record ko, marami nagtatanong, Congressman, alam namin naging champion ka sa boxing. Pero tanong namin, ikaw ba pwede pa? Dahil medyo matagal tayo ngayon. Ang sagot ko dyan, gusto ko ipakita sa inyo, yung isang video. Ito yung mga ilang buwan lamang nakakaraan na lumabas sa YouTube. Ito po, panoorin ho natin sandali. Dali po. Ano sa tingin nyo? Pwede pa ba? Pwede pa na, pwede pa po. Pero gusto ko sabihin sa inyo, si Roy Lugoles po isang mapayapang tao. Hindi po ako bayolente. Bayolente lamang si Roy Lugoles sa loob ng ring. Pero itong sasabihin ko sa inyo, kung sakali na kailangan ipaglaban ko ang sino man sa inyo dito, kung sakaling inaapi kayo, kung kailangan na ipaglaban ko ang kapakanan ng Parañaque, si Roy Lugoles po handang makipagbasagan ang muka anumang araw, anumang oras para sa inyo. Pagbalik galing sa Amerika, ako'y nagpatuloy na pag-aaral, pumasok sa UP muli at kumuha ng Master in Business Administration, MBA. At dito pinalad si Roy Lugoles, gumraduate ng valedictorian, #1 sa UP. Napili na Postmaster General sa edad na 34 at dito nakipaglaban po ang inyong lingkod sa mga sindikato na bumibiktima sa inyong mga sulat, mga parcel, at dahilan sa mga ginawa ko dito, ako po'y napili ng award na TOYM, 10 Outstanding Young Men. Pero hindi lamang yan yung aking ginawa noong mga panahon na yun. Naglingkod din ako sa isang sektor na itinuturing kong talagang public service. Ito yung serbisyo na walang sweldo. Yan po ay namagsilbi ako na gobernador ng Philippine National Red Cross sa loob ng 20 taon. At dito sa Red Cross, nakasama ako sa mga relief operation nung lumindol sa Baguio, nung sumabog yung Mount Pinatubo, yung mga bagyo at marami pang mga sakuna. Pero yung talagang naalala ng marami ng gusto ay nung maglikod ako, nung magkaroon ng labanan ang mga sundalo, yung December 1989 coup attempt. Nung doon sa Camp Aguinaldo at sa Makati, naglaban ang mga sundalo doon. Si Roy Lugoles po, namuno sa isang team na pumasok sa lugar na merong bakbakan. At dito niligtas namin yung mga sundalo na sugatan. Kaya ang inyong pong likod ay nabigyan ng award. Ito yung Bayani Gold Medal, kauna-unahang miyembro ng Red Cross na nakatanggap ng Bayani Gold Medal Award. Nahalal noong 1992. Katulad na sinabi ko. At dito sinimulan ko yung mga programa na naayon sa aking mga karanasan. Nabanggit ko, nung ako'y nasa Project 3, yung kali namin sira-sira, hindi inaayos sa mga politiko. Yung school building namin nakakaawa, kaya anong ginawa ni Roy Lugoles? Sinimulan ko yung mga sunod-sunod ng proyekto
mga school buildings na napakadami. Mga kalye na pinasemento ko. At sa dami ng mga school buildings na aking pinagawa, sa halos lahat ng barangay sa Parañaque, si Roy Logoles po ay tinanghal na nagpagawa ng pinakamaraming school buildings sa kalsayan ng Parañaque. At ang isa dyan ay dito na matatagpuan sa eskwelahan na marami sa inyo ay nag-aaral. Yan yung Dr. Arcadio Santos National High School na nakikita nyo ng moderno ngayon ang mga school buildings. Kalye, ganun din po, sapagkat naranasan ni Roy Logoles kung paano tumira sa isang lugar na maputik ang kalye, maalikabok ang kalye, kaya yan din ang binigyan natin ng priority. Marami po tayong pinasemento mga kalye at kinilala si Roy Logoles sa nagpasemento ng pinakamaraming kalye sa kasaysayan ng Parañaque. Na-re-elect noong 1995, na-re-elect muli noong 1998. Natapos ang termino ng 2001, napili na maglingkod bilang cabinet member, National Security Advisor. At dito po, napalaban ako sa mga issue tungkol sa seguridad. Pakikipaglaban sa Abu Sayyaf, pakikipaglaban sa mga terorista, yung mga bombing ng pagkakataon na yun, at iba pang mga hamon sa seguridad. Pero pagkatapos ng 3 taong paglilingkod ko sa kabinete, sinabi ko po kay President Gloria Macapagal Arroyo, Madam President, gusto ko po magpaalam sapagkat namimiss ko na yung mga kababayan ko sa Parañaque. Gusto kong bumalik bilang congressman, mabuti mang pinayagan ako. Noong 2004, nakabalik si Roy Logoles, muling nahalal bilang inyong congressman. At noong 2007, nanalo na naman si Roy Logoles, parehong landslide. At dito pinagpatuloy natin yung mga programa ko. Andyan yung mga eskwelahan na naman, at nabanggit ko nga, yung mga eskwelahan, mga school buildings na pinaayos natin, pinagawa natin sa Dr. Arcadio Santos National High School. Siguro nakikita niyan, yung dating 2-story building ngayon ay ubod ng laki na 4-story building at merong auditorium na napakalaki doon sa taas. Yung mga kalye, pinagawa rin natin. Ang isa dyan, yung sukat. Nakikita niyo yung sukat dito, makinis na makinis sapagkat ito ay binigyan ng priority ni Roy Logoles. Kaya ang sukat ay may pagmamalaki natin. Sunod-sunod na mga road concreting projects sa mga ibang-ibang lugar dito po sa Parañaque. At meron tayong sinimulan na bagong proyekto. Ito yung covered court. Alam niyo yung covered court, ito rin isa sa mga naalala ko na may bata pa. Kasi nung kami nasa Project 3, naglalaro rin ako ng basketball katulad ng mga kabataan dito. Pero ang aming basketball court, hindi po sementado. Lupa lamang. Mainit. Talaga nabibilad kami sa init. Pero paminsan-minsan, nakakalaro kami doon sa Ateneo. Malapit lang kasi Ateneo sa Project 3 Quezon City. At doon, paglaro namin, talaga inggit na inggit kami